Kung pakiramdam mo walang nakakaintindi sa sitwasyon mo, let me tell you this. God cares for you. Balikan natin ang story ng Samaritan woman. Alam mo ba, mula sa Judea papuntang Galilea, may isang daan na madalas gamitin ng mga Hudyo. Kasi nga, hindi maganda ang relasyon ng mga Samaritano at Hudyo noong mga panahon na iyon. Pero si Jesus, for that woman, needed to go through Samaria. John 4 verse 3 to 4. Nasabi doon na kaya umalis siya sa Judea at bumalik siya sa Galilea. Pero kailangan dumaan siya sa Samaria. Throughout the Bible, kapag hinanap mo ang puso ni Jesus, lagi mo ito makikita. Kagaya na lang ng kwento ng lalaki na sinapian ng legions. Ibig sabihin, thousands of demons yung sumapi sa kanya. Ang lalaking yun ay nasa Gadara. Jesus traveled miles papunta doon at kahit sa gitna ng bagyo, hindi siya napigilan. Pinuntahan niya pa rin yung lalaking yun para sagipin. Walang bagyo, walang demonyo at walang distansya ang makakapigil kay Jesus para iligtas ang isang taong nangangailangan ng tulong niya. Ganon niya kamahal ang bawat isa sa atin. He will go through any storm just to reach us and rescue us. Do you still remember yung mga parable na tinuro ni Jesus? First is yung parable of the prodigal son na mababasa natin sa Luke 15 verse 11 to 32 and ang nawawalang tupa sa Luke 15 verse 3 to 7 at nawawalang coin sa Luke 15 verse 8 to 10. Kung mapapansin mo, laging nasa kwento ang joy ng finder. You see, God never left. We did. Hindi si God ang nawawala palagi kundi tayo. At laging kagalakan niya sa presensya ng mga anghel. Siya ay palaging masaya sa tuwing nahahanap ka niya. Mababasa natin ito sa Luke 15 verse 10. Sa kwento ng prodigal son, hindi na dapat tanggapin yung anak at sa totoo lang, yung naging action niya ay may dapat kalakip na parusa. Maaari niya itong ikamatay, which is mababasa natin sa Deuteronomy 21 verse 18 to 21. Pero sa bandang huli, naibalik kung ano yung nawawala sa anak. Ito ay hindi lang tungkol sa pagbabalik ng anak, kundi sa kagalakan ng ama na muling makita ang kanyang nawawalang anak. Sa lost sheep naman, sa Luke 15 verse 3 to 7, alam mo walang pastol lalo na sa panahon ngayon ang may ganitong mindset or ganitong pag-iisip. Lalo na sa business. Kapag may nawawalang isang tupa, considered na yon as cut loss. But not Jesus. Siya ang ating good shepherd at handa siyang hayaan din ng 99 para lang maibalik ang isa. Sa lost coin naman, isipin mo kapag nawalan ka ng piso sa bahay mo, kadalasan ay inahayaan lang natin to, di ba? Pero sa kwentong ito, lughog ang buong bahay na sumisimbolo ng buong mundo para lang mahanap ang nawawalang coin. At ang nawawalang image na yon ng Diyos ay ikaw yon. Which is sinabi din sa Genesis 1 na we are created in God's image. Ito ay kagalakan ni Jesus. Ang hanapin ka, kahit gaano kalayo, kahit gaano kaliit o gaano kalubha ang sitwasyon mo, He will go out His way to restore you and it's His joy to bring you back. Kung sa tingin mo ay hindi ka importante at nakalimutan ka na ng Diyos, tandaan mo to, ikaw ang pinakarason kung bakit pinadala ng Ama ang kanyang anak para mamatay sa kasalanan ng mundo. Minsan, iniisip natin na ang sakripisyo na yun ay maybe para lang sa iba. Pero ang totoo, kahit ikaw na lang ang nag-iisang tao sa mundo, hindi pa rin ipagkakait ng Diyos ang kanyang buntong na anak para ipadala siya at iligtas ka. You matter to Him. Ikaw ang dahilan kung bakit ginawa ni Jesus ang ultimate sacrifice because He sees your worth more than you do. Maybe hindi mo yun nakikita, but He truly and deeply loves you.